Kapag tumibok ang puso. Diyan ka lang sa Gedli, darating na kami ni Ara. Para mali Wala na naman ako sa tono. Alam mo, Ara, talaga pangarap ko maging singer. Gusto mo ba sagutin ko yun, Yorme? Joke lang. Mananatiling pangarap yun. Nako, mga kapuso, welcome back sa tahanan ng pinakamasaya. Dito sa GMA 7, Kapuso. Nandito pa rin tayo sa Malate, Leverisa, Magingay! Yun, dahil tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbubutange. Mauna ni butange. At bukas, tuloy pa rin ang pag-celebrate natin ng love. At syempre, all kinds of love. Katulad ng ginagawa ng G sa Gedli at tahanan ng pinakamasaya, araw-araw Valentine's. Kasi ang ipinairal natin ay pagmamahal at good vibes lang. Kaya kayo mga kapuso, steady lang kayo dyan sa Gedli. Kami ni Ara. Bukod dyan sa studio, dito naman tayo sa Gedli, marami tayong surprise. At Yes! parang kinikilig ka, Ara. Kasi nung napansin ko si Shaira kanina, sabi mo, uy, sana ako rin. Bakit, nangangarap ka? Konti, pero deep inside, okay na to, Yorme. Kamusta naman si Tupad? May pag-asa ba? Sa susunod na kabanata, masasagot natin yan. Sabi nung sa susunod na kabanata, salitang English, next life. Alam mo ba, Ara? Nako, eto na. Kaya kailangan, magbigay na tayo ng G. Tama yan, Yorme. Nako, kahit ako, excited na ako eh. Oh. Pero ngayon, ready na ako mag-share ng ginhawa dito sa Gedli. Ito na lang talagang nagpapasaya sa akin. Kala ko, magsishare ka ng pagmamahal Ay, mga binata dyan, dalaga pa si Ara. At single and ready to mingle. Naku po. Kaya tara na, magbutangin na tayo mga kapuso. Samahan nyo kami dito sa G, sa Gedli. May naisparang ka na ba, Ara? Teka. Kanina, Yorme, nahanap ko si nanay. Two Alam mo, joints. Steady lang kayo dyan, mga bata, saglit lang. alam mo, lumapit to kanina sa akin si nanay, Yorme. Asan? Habang nag-game sa Gedli Saglit tayo. lang, mga bata. Ay, may nakita. Ayun na. talaga. Pareho tayo naispatan. Oo, relax na relax siya Gusto ko to, steady lang sa Gedli. Hi! Kamusta ka dyan? Nay! Kamusta ka, Nay? naman? Ba't nagsosolo ka dyan? Wala. Lang. Naghihintay ka lang. Nag-i-enjoy ka ba kanina? Oo naman. Ay, Enjoy na talaga. enjoy. Nay, pangalan mo? Bilyesa. Nanay Bilyesa, araw ng mga puso, pagmamahal. Meron kang puso sa akin. Thank you very much. Eto rin, Nay, para sa'yo rin tong puso ko, Nay. Ba? Akalain mo? Kasi wala pa akong kumukuha ng puso ni Ara. Kaya, ang mga binata dyan sa Gedli, available to. Ako nanawagan si Isinugaw. Nay, ano po bang ginagawa nyo ngayong mga panahon na ito? Wala na po. Ay, retired na. 76 years old na po ako. Ba't Totoo parang ba? 75 ka lang? Wow, sabi nga ng miniskirt Been ni working Nanay. 28 years in the Middle East as a UFW. Oh. 28 years of your life. 85. Since 1985. Sa Middle East. Yes, sa Bahrain. Kami yung mga unang na in-evacuate noon yung gira sa Iraq at saka Kuwait. Talaga? Yes. So, nung nagkakagera, nandoon kayo? Nandun kami. Tapos kami yung unang in-evacuate ng sa embassy ng Kuwait noon. Sinundo kami ng aeroplano ng Philippine Airlines. Anong taon yun? Ha? Anong taon po yun? 91. 91 na gera. Oo. Yung Iraq-Kuwait War. Yeah, yung Iraq and Kuwait war. Nay, total, napag-uusapan natin saglit. Mahaba. Oo, kasi baka masingaw si nanay sa init ng ng bangketa. Naka-miniskirt pa man din si Nanay. upo tayo. Eto, maupo tayo, Nay. Dito ka, Nay. Diyan ka. Yan. Mahaba-haba to. Kasi 1991 tong Ay, naku, Nay. Masaya kami lagi makapagbigay ng G, ng ginawa dito sa Gedli. Pero, makikichismis lang ako. Nay, ano ang hirap? Kasi usong-uso gera ngayon. Kayo nandun mismo aktual sa gera, sa putukan. Anong hirap sa pakiramdam nung may gera? Ay, masakit masyado, lalo na kasi nag-iisa ko, yung mga anak ko nandito. Ilan pa Iniwan anak mo niyo, Nay? lahat? Yes. So, 25 years, ibig sabihin, bata pa sila nang iniwan mo? Yung youngest ko is only 2 years old. Iniwan nyo na?
Iniwan ko. Kailangan nyo magtrabaho sa abroad. Yes, para makapag-aral sila. Dumating ako dito, nagpapakatulong lang. Then, inano kami during the time ng Japanese na mga turista dito, kami yung unang nag-aral ng Japanese language sa tourism. Sample. Ohayo gozaimasu. Gozaimasu. Good morning. Ano nga yung good afternoon? Nakalimutan na. Nakalimutan na. O, kombawa gabi. Yes. Kombawa. Tapos, Wasurita, wasurita, jimbo wasurita, ima wakaranai, dakara wa hanasinai, at sino nihongo wakaru skoshi dake? skushi daki. Oo, at mo marunong tayo, nagkakaintindihan. Orme. Nag-Japan-Japan din ako. Konnichiwa. Konnichiwa. Pa-Japan-Japan ka na ngayon. Kombawa. Sa domo arigato gumastos ka. Arigatou gozaimasu. Gozaimasu yun. Nay, balikan ko lang saglit. Yung hirap nung gera. Kasi marami tayong mga OFW. Nagbabaka sakali. May nababalita ako kahit may gera sa Syria. May nagpupunta pa rin para makapaghanap buhay. O yung iba naman, talagang naipit na. Talagang mahirap pa talaga. Yes, mahirap talaga po. Ang buhay talaga ng mga OFW is kahirapan. Mahirap talaga, paglaban talaga lahat. Kailangan matibay ka. If not, talagang mawawala ka. Niyo po nun sa Barin. Yung una ko kasi pinadala ko ng agency. Then, na-meet ko yung Chief Judge of the High Court sa pinaran ako ng kanyang business, restaurant. Pinagkatiwalaan ka. Bait naman. Oh, it started 1990 hanggang 91. 20. 2020. 1920. 1920. Nako, Nay, inabot nyo pala yung panahon ng gera. 2 gera na pala inabot nyo. Inabot ko lahat yung gira doon. Pati yung Japan gera, 1920. Hindi na. Baka 1980. Wala kasi wala naman ako nung panahon ng Japan eh. Hindi pa naman. Medyo bata pa kayo nun. Nay, so talagang mahirap. Mahirap na maging OFW dahil nalalayo ka sa mga mahal mo sa buhay. Dahil ng hirap na itutulak ka sa ganung sitwasyon. Tapos nailagay ka pa sa gera. No? Mas mahirap. Kasi hindi mo alam kung talagang kung Bomba. makauwi ka pa. Oo. Opo. Kung yung gira dito sa Pilipinas, hindi pa ako pinapanganak. Pero yung nasa labas, naranasan ko na yung unang-unang araw na nagbomba sila sa yung binumba na ang Kuwait Kuwait. ng Iraq. Nay, ano yun, Nay? Kwento mo. Sorry, napaka-chismoso ko. It's okay, Kasi fine. napapanood ko lang sa TV. Ikaw, person. Ano yun, lumilipad yung mga missile, ganun. Boom! Nakikita niyo. Kaya hindi mo alam kung lumilipad. saan babagsak. Bumubagsak sila pagkatapos nagkalat na parang yung apoy. Yun ang sinuong Pag mo. mga ganun, Nay, anong nararamdaman niyo po? No? Takot, siyempre, baka hindi mo naman alam na hindi aabot doon sa kung saan ka nakaano. Kasi hindi naman isa lang ang pumuputok marami yung pumuputok. Yung pumasok sila sa Bahrain, ay sa Kuwait. Kaya Iniligtas alam mo, kayo ng Ara, Diyos. yung gera, sa totoo lang, walang buting idudulot sa ordinaryong tao. Saka walang pinipili, lahat, kahit napahari ka pa, o kahit napa-princely ka pa. Pero ang pinakawawa dyan, ordinaryong tao. Kasi yung mga leader, alam nila kung saan babagsak yung mga... Opo, at saka hindi ka matutulungan dahil hindi ka kilala. Nay, Yan paano ang niyo- mahirap talaga. Kaya yung gera, nako, iwas-iwasan natin yan hanggat maaari talaga. No? Sa mga panawagan natin yan, sa mga leader. Natin na huwag magkakagulo talaga tayo dito. Kahit na maghihirap tayo, basta huwag tayo magkakaroon ng ganun. Yan, based your own experience. Now, babalikan ko naman ang kwento. Sa 2 years old yung anak mo na... Youngest ko, my youngest daughter was just 2 years old when I left When the you left. Philippines. Ilan po anak niyo, Nay? 3. Yung asawa nyo, nasaan nun? He was working before with the Army and Navy. Okay. Dito sa Rose Boulevard? Yes, nang malapit sa US Embassy. But then, magulo yung buhay. Kaya ako umalis. Parang matahimik yung buhay ko. Love life, Yes, kumbaga. there's another woman. So, just another woman in love. Na, 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 na. Wala na naman ako sa tono. Tuloy na lang natin kwento mo, Nay.
So, nahiwalay kayo. Hindi naman siya Banyaga. Hindi. Pilipino rin. po. Ngayon, hiwalay na kayo. Yes. Iniraos mong mag-isa bilang single parent yung 3 mong anak. Yes. Sa kapatid ko. Yung kapatid ko din kasi wala pa rin asawa. Ako rin ang nag-suporta sa mga kapatid ko. Kasi I was the second of the family. Yung eldest namin wala naman trabaho. So, kahit yung eldest namin dito, nagtrabaho dyan sa Manila. So, taga dito kami sa Liberia. Batang liberista talaga kayo. Yes. Oh. Pero, hindi ho ako talaga from Manila. Oh, saan I'm kayo? from Negros Oriental, Dumaguete. Ilongga. Hindi, Ilongga. Cebuana. Cebuana. Oh, kasi Cebuana saka Ilongga dyan, di ba? Yes, we are. Malapit lang. May mga kamag-anak ka pa ba sa Cebu? Yes, I do have. Okay. Live tayo sa Cebu ngayon. Napapanood ka. Batiin mo naman sila. Hi mga kamag-anak ko. Pangalan? Kumusta ka mo lahat yan? Tia Mining. Yung iba hindi ko na maalala. I've been not there already. Hindi na ako nakauwi doon. Malay mo, makita ka nila ngayon sa TV. Hindi na rin siguro na ako makilala. I was just 13 years old when I lived nandito. Wow. Grabe talaga pagsubok sa buhay. No? Oo, talaga. Grabe Biri mo, pinagdaanan ni nanay. 13 years kahuli nilang nakita. Yes. 13 years old. Talagang hindi ka na Yung mamumukhaan. father ko kasi namatay siya when I was just 13 years old. Then, hindi na kami pumupunta doon sa kanila, sa Cebu. Kasi kami from Dumaguete, Negros kami. Nay, napansin ko lang, palangiti ka. Bagamat, lahat ata ng dilubyo, pasan mo ang daigdig. Iniwan mo yung 3 anak mo, 2 years old. Nahiwalay ka sa asawa. Tatay mo namatay na maaga. Tapos Naharap ang napunta gera. ka sa gera. Paano ka nakakangiti at 73? Talaga na lang ho ganon. Kasi nandyan naman ang Panginoon eh. God is always there by his side. Wow, mahal ka ng Diyos, nanay. Hindi ko aabutin yung edad ko na ganito, 76. So marami kong dinanas ng hirap. Tama po. Nay, Kayo, ano mapapayo nyo sa mga nanonood ngayon na marami ring dinadaan ng pagsubok at saka katulad yung single parent? Ano ang mapapayo ninyo? Dahil kayo, nalagpasan nyo na lahat Yes. Oo. Magsikap lang talaga tayo. At saka huwag tayo mawalan ng tiwala sa Panginoon at tutulungan tayo ng Panginoon. Ang Panginoon nandyan lagi lahat sa atin para matulungan tayo. Paggawa ng tao, walang imposible. Yes, talagang totoo. Ang Panginoon ang unang-unang nakakatulong sa atin kung ano mang radanasin natin sa buhay natin. Kasi kung mawawalan ka ng tiwala sa Panginoon, mawawala ka rin. Pero kung ang tiwala mo ay talagang naibibigay mo sa Panginoon, nandyan ka talaga. Nay, nagsikap ka para sa mga anak mo. Matanong ko naman, ano naman ang kalalagayan ng 3 mong anak? Naka-okay naman, nakatapos naman lahat sa awan. dahil sa inyo lahat yun, nay. Oh, ano ang mga tinapos na nila? Share mo naman. Yung eldest daughter ko is marketing management. Wow. And he was flying before with the Gulf War. Wow. Then my son, the second son is practical nursing and Wow. computer science. Professional. Yes. My youngest daughter is a professional associate computer science. Wow, Proud lahat kami sa'yo. Professional. Sulit lahat ng pagsisikap mo bilang isang magulang. Mano pa, itinawid mo silang nag-iisa ka. Oh, di ba? At hindi lang yung mga anak yun, pati mga kapatid. Pati mga Kasi kapatid. yung lalo na yung eldest namin, he was just 3 years old when my dad died. Yeah. Nay, yung hapdi ng mawalay sa anak. Ngayon, napagtanto-tanto mo ba na 73 ka na, retired ka na, lahat sila na nasa 76, nakapag-aral na sila lahat, maayos na ang kalagayan. Naging sulit ba yung hapdi na nararanasan ng isang Yes. magulang na mawalay sa anak? That's the very bad lesson that I have. Because, probably because I've been away with them, malayo din ang loob nila sa akin. Pinakamasakit na parte sa buhay. Pero nay, nakakasama niyo pa po sila ngayon po? Yung mga anak ko, yung isa ko na lang ang kasama ko, yung lalaki.
Yung husband ko, kasama ko din ngayon dyan sa bahay ko. Kayong dalawa na lang po ngayon sa bahay po ninyo. Nandyan- Ay, sorry, yung isa niya pong anak. Oo, yung isa kong anak na lalaki. Tapos yung mga anak niya nandyan din nakatira. Dalawa. Nay, nabanggit niyo po na hindi niyo na po nakakausap ang inyong mga anak. May gusto po ba kayong sabihin po sa kanila ngayon? Sana makita nila at saka malaman nila at saka madinig ng Panginoon na sana maalaala nila ako. Kailan niyo pa po ba sila huling nakausap po? Yung dalawa po? Dalawa lang. Yung pangalawa ko naman nandyan sa bahay, magkasama kami. Yung dalawa po, kailan po yung huli niyo pong nakausap po sila at nakasama po? Medyo matagal-tagal na rin. Taon na po? Oo. Taon na po. Lalo na yung eldest ko. Nay, baka nanonood po sila ngayon, no? Baka gusto niya pong magbigay po ng mensahe po sa kanila. Hindi. Sana makikita nila ako, maalala ninyo ako. Na nandun. Di Si naman Mary siguro Jane. kakalimutan nun. Mary Jane at saka si Maria Aurelia. Bakit ano? Hindi ba nila naisip na lahat ng yun ginawa mo para sa kanila? Probably dahil siguro sa buhay nila, kaya nakalimutan na nila. Para sa mga anak po ni nanay, nandito po siya, miss na po niya kayo at gusto po niya kayong makausap, makasama po. Grabe Kailan yung kayo huli sakripisyo ni nag-usap? nanay. Yung eldest ko, probably mga 10 years na. Then, yung youngest ko, siguro mga 2 years ago. May nagawa ka bang kasalanan sa kanila para Wala akong nagawang kasalanan sa kanila. Sila lang may nakita sila. Iwan ko. Probably it's just because I'm irritated because I'm already 76 years old, kaya ganon. I don't know. Kami nag-away talaga. Hindi lang nagpansinan. May mga hindi pagkakaunawaan po, nay. Hindi lang nila naiintindihan yung kung ano yung kilos ko, kung ano yung salita ko. Kaya ganon. At saka, it's just probably because we've been away for each other, naglaki sila na wala ako. Kaya ganon. pero may dahilan naman Diba? Kasi ang magulang talagang gagawa ng paraan niya kahit anong mangyari. May raos lang yung mga anak niya, di ba? Hindi niyo Nay. ba naipaliwanag sa kanila yun? Hindi ko na kasi sila nakausap maliban dito sa anak kong lalaki, which is nandito sa bahay ko. Oh, talaga? So meron ka pang isa. Oh, masaya ka Oo. naman. Okay naman kasi lalo na may apo ako, dalawa yung apo ko nakasama. Talaga? Oo. Nay, baka may gusto ka pong sabihin sa mga anak nyo na hindi nyo pa po nasasabi po sa kanila. Mga anak ko, nakalimutan nyo na ako. Sana maalala mo ninyo kung ano rin ang dinanas kong hirap sa buhay para kayong maalagaan at saka mapatapos kayo. Kung maligaya kayo sa buhay ninyo na kalimutan nyo na ako, bahala na Diyos. Thank you very much. Pero siyempre, hindi mo sila malilimutan. Ay, hindi po. Hindi. They're So, part totoo of ang my life. kasabihan na ang ina o magulang ay hindi matitiis ang anak. Ang anak maaring matiis ang magulang. Siguro, siguro sa kanilang buhay ngayon, nakalimutan nila dahil ayos ang buhay nila. Kaya ganun lang. Di salamat sa Diyos. Maayos na ang buhay Maraming nila. salamat talaga na ayos din ang mga buhay nila. Malaking bahagi nun yung pagpupunyagi mo. O, totoo po yun. Pinakamalaking bahagi talaga sa buhay ko na ganyan sila. Nay, gano'n nyo po kamahal yung mga anak nyo? Mahal na mahal ko. Kaya nga ako nag-strive Kaya ako gumawa ako ng paraan talaga na paayos ang buhay nila at makatapos sila. Parang ano. Anyway, Aren, di naman natin alam ang tunay na sitwasyon. Pero ako, sa mga bata na nanonood, no?
Lalo na yung mga anak ng OFW. O kahit hindi, siguro may mga tatay na nadidestino sa malayo o mga nanay na nadidestino sa malayong lugar. Katulad ng iba natin mga na Gedli, yung kahapon, hindi sila nakakauwi sa, biro mo, Cebu lang o Tacloban, hindi lang nakakauwi. Ako, paalala ko lang. Basta ang magulang natin, kumukonti ang birthday. Nauubos ang araw nila. Ngayon, kung meron man pagkukulang yung magulang natin, sa tingin natin, sa tingin lang ng anak. Kasi baka nga naman meron, hindi rin naman natin, ayaw natin maggusga. Pero alam mo, the end of the day, hindi mo kitain yung anak mo, yung nanay mo o tatay mo. Di ba? Parang magiging magulang din kayo. I hope wag nang maranasan ng ibang mga anak yung hapdi na dinadanas ng ibang magulang. Kaya ako, mahalin nyo nanay nyo. Ngayon, araw ng mga puso, Ara. Yes. Yakapin ninyo, baka may chance pa. Kasi, nobody can guarantee us tomorrow. Totoo po yun. Talagang pinakaano yung buhay natin. Kung wala yung mga magulang natin, lalong-lalo na ang ina natin. Ang ina natin ang nagdala sa atin sa daigdig. Kaya ang number one dapat ang respetuhin ng ina talaga. Saka yung hindi pagkakaunawaan sa pamilya, hindi sasapat na dahilan para hindi na kayo magpangita. Totoo po yan. Kasi minsan umiiral lang sa atin, pride. Nung kumakain kayo ng fried chicken, nanay nyo, tatay nyo naghihirap. Ako lang straightforward lang. Real talk lang tayo, real talk. Pero ang importante, hanggat may araw, may pagkakataon. Simple I love you, simple yakap. Ngayon, bili kayo ng rosas. Pag wala kayong pambili, pumitas kayo dyan kung saan meron dyan. May bulaklak sa gilid ng ilog. Anong kulay yan? Anong bulaklak ba yan? Madali nga mamaya yan. Nay, pasensya ka na. Alam mo, kaya rin ako natatouch sa kwento mo. Kasi siyempre, katulad ko, galing ako sa wala. Buong buhay ko, nagsisikap din ako ng gusto. Pero may kapalit lagi kasi you cannot have both worlds Isa doon, siyempre, yung pagkukulang mo sa mga anak mo. Na hindi mo sila nasasamahan, nakakasama. Dala ng, siyempre, may bayarin ng kuryente, tubig, upa. Di ba? I mean, at the end of the day, di ba? Gusto mo mabigyan sila ng maayos na buhay. Saka talagang, achievement number one talaga, iwan ko lang sa ibang ina. Para sa akin, ang kailangan talaga yung mga anak ko makatapos kahit na maghirap pa ang buhay. Makatapos sila. Hanggat maaari, ayaw ko yung iparanas sa kanila yung nadaranasan ko. Yung, sabi nga, di ba, yung yaman na ipapamana, ganun din ang kahirapan. Yeah. Kaya, yung paghihirap sa atin na lang. Huwag na maisalin sa anak, no? Oo, wag nang isalin sa iba. Sa atin na lang hanggat maaari. Kaya tayong mga ina at tayong mga magulang, magsikap tayo para yung mga anak natin, huwag daranasin yung naranasan natin. Kasi kung hindi tayo magsisikap, sila ganun din, wala silang patutunguhan, kundi maghihirap din sa buhay nila. Which yun ang ayaw mangyari ng isang magulang. Yan ang number one talaga, talaga sa magulang. Kung concerned sila sa mga anak nila, yan ang magiging concern nila na ang mga anak nila huwag daranasin ang naranasan hanggat maaari. Bakit yung araw nakakasipon? Pasensya ka na lang. Nako, mga anak. Nako. Sana naririnig Sana niyo po naririnig si yung nanay ngayon, niyo. Grabe yung sakripisyo na binigay niya, yung mag-isa siya, lumipad siya ng barin, mag-isa siyang nagtatrabaho sa araw-araw. Sinong kasama mo na yun? Ikaw lang mag-isa nun. May mga iba-ibang tao kang nakakasalamuhan na hindi mo naman kilala. Pero lahat yun ginagawa mo para sa anak mo. Ano pa ang kahilingan mo sa Panginoon Diyos para sa iyo o sa anak mo?
Para sa kahilingan ko talaga sa Panginoon, magkakaroon ako ng buhay na maayos sana at saka yung mga anak ko sana matuto silang maalaala kung sino ako at saka saan sila nanggaling. Sana ganun ang ano. Kaya pinagdadarasal ko yan. Lagi pag araw-araw ako nagro-rosary. Every morning when I wake up, I'm playing the rosary. Pag parang ganun sana, maalaala nila na ganun ang buhay sa isang ina. Kung gaano kahirap. Nagdadasal ka sa kapilya dito. Meron dito sa Liberisa, di ba? Simbahan namin every Saturday, nandyan ho ako. Pero every morning sa bahay, when I wake up, before going down, talagang nagpipray muna ako ng rosary. May awa ang Diyos. Oh, marami ka pa namang araw. Malay mo. Oh, di ba? Malay mo, baka mamaya. Pero, yung anak mong isang lalaki, kasama mo ngayon. Yes. Ano pangalan niya? Willie John. Ano masasabi mo kay Willie John? Sana matuto siya kung malaman niya kung gaano kasakit na yung mula nilang pag-asikaso sa akin. Sana matutunan nila. Ay, huwag kang mawalang pag-asa. Hindi ka nga sumuko sa gera eh. Hindi ka nga sumuko sa hapdi na mahiwalay sa anak mo. Lahat yun. Lahat na hirap ng nairaos. buhay. Lahat na hirap ng buhay niraos ko para sa mga anak ko makatapos sila. Oh. Ako, basta kami dito sa tahanang pinakamasaya, believe kami sa iyo. Maraming salamat sa inyo sa mag-ano ninyo. Sana marinig ng mga anak ko kung ano yung sakit na nararanasan ko. Dahil ako hindi makapagsalita dahil inaabot din ako ng takot. Baka mamaya hindi kami magkaintindihan. Magkaaway na naman. Mahirap yung magsasagutan pa kami kaya nanahimik na lang. Nay, thank you for sharing. Thank you din Thank sa you. inyo. Inspire kami sa iyo. Thank you din sa inyo. Ha? Yes, Nay. Okay, Nay. Salamat. Ah, ewan ko ba, kala ko pag umuulan lang nakakasipon eh. Pati pala tag-araw. I love you, Nay. Nay, we love you, Nay. Nay, pasasayahin ka namin ngayon dahil ang misyon ng tahanang pinakamasaya GMA 7 Kapuso, G Sagedli ay magbigay ng G Ginhawa. Kaya may regalo sa iyo ang Bingo Plus. Bingo Plus! Bingo Plus! Sige nga, tissue ko. Ay, wag yan. Akin yan, may sipong ko na yan. Ako, mga kapuso, pasensya na kayo mga kapuso. Gusto namin pasayahin kayo. Pero minsan nadadala lang talaga kami ng mga experience ninyo. Pero panalo talaga kayo dito sa Bingo Plus dahil kayo araw-araw pwede jumakpat ng 74 million pesos. Araw-araw, piso lang pwede ka sumali sa Bingo Plus. Kaya please visit Bingo Plus website. Salamat, Bingo Plus! Nay, nako pampabango ng damit, patay pa ang mikrobyo. 99.9% patay ang germs. Ito ang handog sa iyo na Sunrox Color Safe. Mga kapuso, Sunrox Color Safe with your detergent sa bawat babad. Patay up to 99.9% germs. Hindi kaya ang detergent lang. Yan ang expert germ killing linis ng Sunrox Color Safe. Nay, Happy Valentine! Thank you very much. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Ngayon naman, Day. ikaw ngayon ang bida. Tanong, halimbawa meron kang extra cash ngayon, saan mo gustong pumunta? Ay, dito lang sa bahay. Ay, yung dalawang apo mo, papasyal mo. Oo. Talaga, promise. Yan, sasaya ka pag napasyal mo yung apo mo. Of course. Ay, talaga yun ang gusto namin. Nako, mauna na Butang eh! Ha? Butang si nanay. Ha? Sabi niya, 25 years siya nagtrabaho sa abroad. Yes, Your Man. Dagdagan mo pa ng 10 years, 35,000 pesos! 35,000! Ayan na. Roku, Ara. O, Nay, ito na. Marami akong gamot talaga dahil alam nyo mayroon akong Maintenance. Bago yung 35, peg to muna. Ayan, Nay. Ayan. Okay, Nay. Okay, Nay. Eto na. Ara, bigay mo na yung 35,000. Ang gawin mo dyan, Nay, bili mo lahat yung pang-maintenance mo. Tapos, pasyal mo apo mo. Regaluhan mo. kung
number 1. Maintenance. Kasi kinakailangan ko din mag-MRI. MRI. Sa bagong ospital ng Maynila, may libreng MRI. Bagong-bago yung machine dyan. Meron na. MRI, CT scan. Dyan sa likod lang ninyo. Ang bagong ospital ng Maynila. Sa PGH ako nagpapacheck up. Mayroon akong blue card ako sa PGH. Oh, Nay, dahil batang Maynila ka, TY ka. Dito sa Maynila, libre ang ospital. Nay, punta mo ha. Lalakarin mo lang. Hindi ka na mamamasahe. Sa likod mo lang. Okay, Nay? I love you. Ano masasabi mo sa tahanang pinakamasaya? Sa tahanang pinakamasaya, sana ay magkatulungan pa ninyo ng maraming nangangailangan. Tsaka sana, Panginoon, tulungan mo kaming lahat na makaayos yung buhay namin. May awan. Nawang Diyos. Nay, isa kang inspirasyon sa hinabahaba po ng hirap at pagtatrabaho nyo, deserve nyo po yun. Treat nyo po yung sarili po ninyo, Nay. Nako! Mission accomplished na naman tayo ngayon. Success na naman ang pamimigay natin ng G. Ginawa sa mga kapuso natin nagsisikap dyan sa Gedli. Kaya bukas, Ara! Abangan nyo po bukas dahil may nakahanda rin kaming mga pampakilig na sigurado ay mas pasasayin pa po namin ang inyong Sabado. Nako, abangan yan. Bukas, 11:30 in punto. Tumutok na kayo kasi lalabas na naman ang QR code. Pagbukas pa lang ng tahanang pinakamasaya. Nako, kaya naman, sa studio, Pao, kamusta kayo dyan? Okay kami dito, Yorben. Ako, bukas, TV tayo. TV as in todong pagmamahal at todong pagpapasaya. Yan ang ibibigay namin sa inyo. Sasamahan din tayo ni Sam Concepcion! Sa special song number on the TV stage. See you bukas ang gaya nga sinabi ni Yorme, 11:30 a.m. pa lang. Sama-sama na tayo dito sa inyong noontime habit, TV Asin! Tahan!